Title, Chat ni Nanay. Araw-araw siyang ka-video call ng anak niya. Pero ang totoong nanay, nasa loob na ng kabaong, "Anak, gising ka pa? Video call tayo." Ganito lagi ang mensahe ni Aling Marilu gabi-gabi kay Rica, ang kanyang kaisa-isang anak. Isang OFW si Marilu sa Kuwait. Malayo, pero pakiramdam ni Rica, mas naging malapit pa sila ngayon kaysa dati. Tuwing 9:00 ng gabi, lagi silang magkausap sa video call. Parang routine na. Naghahanda ng pagkain si Rica. Sa kanila sabay kakain habang nagkukwentuhan. Minsan masaya, minsan may iyakan, pero laging may tawanan sa dulo. "Sana makauwi ka, nanay," bulong ni Rica minsan habang niyayakap ang cellphone niya. Parang niyayakap din ng ina. Hindi niya alam, matagal nang wala dapat sumasagot sa kabilang linya. Isang gabi may tumawag mula sa probinsya. Si Tita Lorna, pinsan ni Aling Marilu. "Rica, anak, alam mo na ba?" "Ang alin po?" "Si nanay mo, si Marilu, na aksidente sa Kuwait. 1 week na siyang patay." Tumigil ang mundo ni Rica. Napaupo siya, nanlalamig. Hindi po totoo yan. Katatawag lang niya kagabi. Kumain pa kami sabay. "Anak, hinihintay na namin ang bangkay niya. Pauwi na. Dumating ang balita 1 linggo na." Hindi niya alam kung niloloko lang siya o siya ang nababaliw. Binuksan niya ang cellphone. Andun pa ang chat ni nanay. Buhay, may bagong mensahe pa. "Anak, gising ka pa? Video call tayo." Umiiyak si Rica habang pinindot ang video call button. Nagring, tila walang sagot. Tila may humahabol na lamig sa paligid niya. Click, may sumagot. Na, si nanay. Naka-duster, pero hindi katulad ng dati. Madilim ang kwarto. Wala sa dating background. "Nay," hindi siya kumikibo. Nakatitig lang, blanko, walang emosyon, parang larawan, pero gumagalaw ang mata. "Nay, nasaan ka?" "Anak." Dahan-dahang gumalaw ang bibig ng ina. "Huwag kang magsasalita kahit kanino. Huwag kang tumigil sa pagsagot." Napaatras si Rica, nanginginig. "Bakit, Nay? Totoo ba yung sinasabi nila?